Metro Pacific's monopoly in the power, water, media, and government infrastructure. At tulad ng ilang mga kumpanya ng mga oligarchs na nagpapataas ng presyo at tila walang kayang gawin ang gobyerno. Di ba ito katulad ng pangakong 20 pesos? Di ba ito katulad ng 1 milyong pabahay? Sa isang taon, sisingilin natin muli ang ating Pangulo. Mga pangakong madaling sabihin sa entablado, ngunit napakahirap sa katuparan sa realidad. Sisingilin natin ang Pangulo. Pangulong Marcos, 2 taon na lamang ang natitira sa iyong termino. Saan niyo dadalhin ang sambayanang Pilipino? Papagaanin ba ninyo ang aming buhay? O lalo niyo itong pabibigatin? Mr. President, napansin ng marami ang mga hindi nyo nabanggit sa SONA. Hindi nyo tinalakay ng malinaw ang mga pangunahing hamon ng ekonomiya. Hindi rin nyo pinaliwanag kung anong konkretong plano upang malampasan ang mga ito. Paano nyo mapapababa ang inflation at ang patuloy na mataas na halaga ng pamumuhay? Ang pinakahuling opisyal na datos ay nagpapakitang nasa 6.4% ang headline inflation noong June 2026. Malayo pa sa antas na magbibigay ng tunay na ginhawa sa karaniwang Pilipino. Ang inflation rate na ito ay pinakamataas halos sa Asia. Ang pangunahing dahilan ng inflation na ito ay ang presyo ng pagkain. Ang Pilipinas na ang biggest importer ng bigas sa buong mundo. Halos lahat ng pagkain, karne, isda at gulay ay imported na. Paano ninyo mapapabilis ang paglago ng ekonomiya kung makalikha ng maraming trabaho? Ang GDP natin ay higit 4% na lamang noong 2025. Ngayong 2026 mukhang pababa pa. Ang public spending ay bagsak na bagsak. Tanging ayuda program lamang ang gumaganang programa ng gobyerno. Paano nyo mapapalakas ang pamumuhunan at may babalik ang kumpiyansa ng mga negosyante? At paano nyo haharapin ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa? Mas mabilis ang pag-utang kaysa pag-unlad ng bansa. 65.3% na ang debt to GDP ratio, highest since 2005. Ang pambansang utang ay higit na sa 19 na trilyon, habang malaking bahagi ng pambansang budget ay napupunta na sa pagbabayad ng interes at amortisasyon. 49% ng kita ng pamahalaan napupunta sa pagbabayad ng utang, samantalang ang sweldo at operating expenses ay napakalaki rin. Kaunti na ang mapupunta sa pagpapaunlad, baka masamahan pa ng flood control. 1.87% na ang ratio ng paglago ng